Magalak tayong lahat, si Jesu Kristo'y nabuhay, nanaig sa kamatayan. Aleluya, aleluya. Panginoon nang naghirang sa tinubos niyang bayan, nagpupuring mga hinirang, masayang nagdiriwang. Magalak tayong lahat, si Jesu Kristo'y nabuhay, nanaig sa kamatayan. Aleluya, aleluya. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Kaisa ng buong simbahan, ipagdiwang po natin ang kapistahan ni San Marcos, manunulat ng mabuting balita. Upang tayo maging marapat sa misa, halina't magsisimula para sa ating mga kasalanan. Tayo pong lahat, inaamin ko sa makapangyarihang Diyos At sa inyo, mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at na sa ako'y, inyo, mga mga kapatid, ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng mapagmahal na Diyos, patawarin sa ating mga sala, at patnubayan hanggang sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Luwalhati sa Diyos sa kaitaasan, kaloob sa lupa ay kapayapaan. Pinupuri ka, ipinagdarasal, sinasamba ka dahil sa dakilang kalwalhatian. Panginoon naming Diyos sa ng langit, Amang makapangyarihan, Panginoong Jesucristo, buktong anak ng Diyos, Kordero ng Ama. Ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Tanggapin mo ang aming kahilingan, ikaw na naluluklok sa kanan ng Ama. Maawa ka sa amin, ikaw lamang ang bayan, Panginoon Jesucristo, kasama ng Espiritu, sa walhati ng Ama. Amen, 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 amen. Yumuko tayo, maaaring ibulong sa Panginoon ang ating intensyon. Pagdasal natin ang mga nagpapamisa, mga kasama natin ngayong nagsisimba, mga tumutulong sa ating simbahan. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, iyong idinangal si San Marcos na naging tagapaghatid ng mabuting balita sa iyong kagandahang loob. Hiniling naming kami sana'y umunlad sa pagkakaroon ng kanyang kaalaman upang ang mga yapak ni Kristo ay matapat naming masundan sa pamamagitan din ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Ang salita ng Diyos mula sa unang sulat ni Apostol San Pedro. Mga pinakamamahal, magpakababa kayong lahat at maglingkod sa isa't isa. Ayon sa nasusulat, kinamumuhian ng Diyos ang
palalo at kinalulugdan niya ang mababang loob. Kaya nga, pasakop kayo sa kapangyarihan ng Diyos at dadakilain niya kayo pagdating ng takdang panahon. Ipagkatiwala ninyo sa Kanya ang inyong kabalisahan sapagkat siya ang kumukupkup sa inyo. Humanda kayo at magbantay. Ang diablo na kaaway ninyo ay parang leyong umaatungal at aaligid-aligid, na humahanap ng masisila. Labanan ninyo siya at magpakatatag kayo sa inyong pananalig sa Diyos. Tulad ng alam ninyo, hindi lamang kayo ang nagtitiis ng ganitong kahirapan, kundi pati ang inyong mga kapatid sa buong daigdig. Pagkatapos ninyong magtiis ng maikling panahon, ang Diyos na bukal ng lahat ng pagpapala ang siyang magbibigay sa inyo ng kaganapan, katatagan, at isang saligang matibay at di matitinag. Siya rin ang humirang sa inyo upang makihati kayo sa kanyang walang hanggang kaluwalhatian. Kasama ni Kristo. Sa kanya ang kapangyarihan magpakailanman. Amen. Sinulatan ko kayo sa tulong ni Silvano, isa nating kapatid na lubos kong pinagtitiwalaan. Sa pamamagitan ng maikling sulat na ito ay nais kong palakasin ng inyong loob at patunayan sa inyo na ito ang tunay na kaloob ng Diyos. Manatili kayo sa biyayang ito. Kinukumusta kayo ng mga kapatid na nasa Babylonia, mga hirang na paris ninyo. Kinakamusta rin kayo ni Marcos, ang mahal kong anak sa pananampalataya. Buong giliw kayong magbatian bilang magkakapatid kay Kristo. Ang kapayapaan ay sumainyong lahat, mga tagasunod ni Kristo. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Pag-ibig mong walang maliw ay lagi kong sasambitin. Pag-ibig mo walang maliw ay lagi kong sasambitin. Pag-ibig mo poon na di nagmamaliw, ang sa tuwi-tuwina'y aking aawitin. Ang katapatan mo'y laging sasambitin, yaong pag-ibig mo'y walang katapusan, sintatag ng langit ang iyong katapatan. Pag-ibig mong walang maliw ay lagi kong sasambitin. Umawit silang nilikha sa langit, ang inyong ginawa siya'y dinadalit. Ang katapatan mo, poon ay inaawit. Sinong kaparis mo doon sa itaas? Walang ibang Diyos na iyong katulad. Pag-ibig mong walang maliw ay lagi kong sasambitin. Mapalad ang taong sa'yo'y sumasamba. Sa pagsamba nila'y inaawitan ka, at sa pag-ibig mo'y namumuhay sila. Sa buong maghapon ika'y pinupuri, ang katarungan mo'y siyang sinasabi. Pag-ibig mong walang maliw ay lagi kong sasambitin. Alleluia, alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia, alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, nagpakita si Jesus sa 11 alagad at sinabi niya sa kanila, "Umayo kayo sa buong sanlibutan at pangaral ninyo sa lahat ang mabuting balita. Ang sumampalataya at mabinyagan ay maliligtas, ngunit ang hindi sumampalataya ay parurusahan. Ang mga sumasampalataya ay magtataglay ng ganitong tanda ng kapangyarihan. Sa pangalan ko'y magpapalaya sila ng mga demonyo at magsasalita ng ibang wika. Sila hindi maano dumampot man ng ahas o uminom man ng lason at gagaling ang mga may sakit na mapatungan ng kanilang kamay." Pagkatapos magsalita sa kanila, ang Panginoong Hesus ay iniakyat sa langit at lumuklok sa kanan ng Diyos. Humayo nga ang mga alagad at nangaral sa lahat ng dako. Tinulungan sila ng Panginoon sa gawaing ito
Pinatotohanan niya ang salitang kanilang pinangangaral sa pamamagitan ng kapangyarihang gumawa ng himala na ipinagkaloob niya sa kanila. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Kung umiyak, at samahan tayo ng mahal na ina sa pag-iyak at sa pagdarasal upang maging maayos ang lahat. Habang nag-iisip po ako ng mga pupwedeng pagnilayan sa ating mga pagbasa sa araw na ito sa kapistahan ni San Marcos, Ebanghelista, ay napukaw po ang atensyon ko ng ginawang description ni San Pedro patungkol sa Diablo sa ating unang pagbasa. Kasi ang sabi po niya dito ay ganito: ang diablo daw ay parang leon na umaatungal at aali-aligid na humahanap ng masisila. This caught my attention kasi di po ba ang simbolo ni San Marcos ay leon din, winged lion o may pakpak na leon. Kaya para bang ang dating sa akin ito, sinasabi sa atin ni San Marcos na kontrahin natin ang pagiging leon ng demonyo sa buhay natin sa pamamagitan ng pagiging mas makapangyarihang leon ni Kristo. At mas maintindihan po natin ito, maikukonekta po natin sa Ebanghelyo kung ilalagay muna po natin sa konteksto. Ano nga bang ibig sabihin dito ni San Pedro? Batay po kasi sa bersikulong ito na sinabi ni San Pedro patungkol sa demonyo, sinasabi niya sa atin na napaka-intentional ng demonyo para sirain tayo. Hindi siya basta leon na umaatungal, gusto talaga niyang manlapa. Hindi siya basta leon na gumagala, nakaabang talaga siya para makapanira. Ganon siya ka-focused, ganon siya ka-agresibo, ganon siya ka-determinado. Pinag-aaralan niya ang ating mga kilos, ang mga weaknesses natin, ang mga struggles natin, at naglalatag siya ng maliwanag na plano para sa lahat ng ito. And then, tinatandaan niya kung ano yung mga plano niya na nagwo-work sa atin. Yun ang kanyang uulit-ulitin with the intention, of course, of providing us with more and greater temptations related to this, na ang magiging epekto ay mas mapanira kaysa sa mga naunang temptation na ibinibigay niya sa atin. Higit sa lahat, hindi siya namamahinga. Walang break time ang paggawa niya ng kasamahan. And so dapat ay maging ganun din tayo. Ka-focus, ka-agresibo, ka-intentional, kadeterminado sa paggawa ng kabutihan. Katulad po ni Kristo, kung paano siya pinortray, inilarawan ni San Marcos sa kanyang version ng mabuting balita o ebanghelyo. Kasi po kung pag-aaralan po ninyo, kung pupunahin po ninyo, ang ebanghelyo ayon kay San Marcos, action-packed ito eh. Napakaraming ginagawa dito ni Kristo. Para bang very busy siya kung ikukumpara sa ibang mga accounts kasi walang paligoy-ligoy yung San Marcos eh. Magmula sa isang himala, makikita mo sa Jesus, gumagawa na naman ng panibagong himala. Mula sa isang lugar, pupunta na naman sa panibagong lugar. Kumbaga, harabas, kumbaga, on the go lagi ang ating Panginoon. Lagi siyang gumagawa ng mabuti. So much so na parang wala nang tsansa ang demonyo na makasingit pa. Natatandaan ko tuloy yung pagsita na ginawa ng isang pari daw sa mga manang dahil napaka-bilis nitong magdasal ng Santo Rosario. Hindi ba na natatapos yung isa, Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, Panginoong Diyos ay sumasayo, bukod kang pinagpala sa babaeng pinagpala naman ang iyong anak. Santa Maria ng Diyos, ipanalangin mo kayong makasalanan, ganito kong Aba, Ginoong Maria. Sumusunod na yung isa, hindi pa natatapos yung isa. Kaya sabi daw ng pare, magalang na tanong, bakit po ba minamadali niyo yung pagrorosaryo? May pupuntahan po ba kayo? Ang sagot daw sa pare ay ganito, Father, mainam na po yung ganito para hindi makasingit ang demonyo. So, parang ganon ang Panginoon. I mean, His actions, His schedules, tuloy-tuloy. Para bang wala na talagang chance ang demonyo na makasingit pa. Sana, ganon din po tayo. Ibig sabihin, kung napaka-intentional ng demonyo, dapat intentional din po tayo. Intentional siya na gumawa ng masama. Intentional din daw po tayo dapat na gumawa ng mabuti. Kung agresibo ang demonyo,
sa paghasik ng kasamaan. Agresibo rin po daw tayo dapat sa paghasik ng kabutihan. Kung porsigido ang demonyo na sumira ng buhay, dapat porsigido rin daw po tayo na magligtas ng buhay. Kung maingay ang demonyo sa pagpapalaganap ng kasinungalingan, dapat ay maging maingay din daw po tayo sa pagpapalaganap ng katotohanan. As a matter of fact, dapat mas higit pa tayo na intentional, mas higit pa tayo na agresibo, mas higit pa tayo na porsigido, mas higit pa tayong maingay kontra dyablo kasi hamak na mas makapangyarihan tayo kaysa sa dyablo kung tayo'y talagang sumusunod kay Kristo. No wonder ang simbolo ni San Marcos ay hindi basta leon. Ito'y mas makapangyarihang leon kaysa sa pagiging leon ng dyablo. Ito ay winged lion, may pakpak na leon. No wonder, ang sabi rin ng ating unang pagbasa, sabi ni San Pedro, labanan, i-resist natin ang demonyo sa pamamagitan ng ating pananalig sa Diyos. Which basically means, mas makapangyarihan talaga tayo kung tutuusin kaysa sa diablo. Mas malakas ang atungal natin, mas nakatatakot tayo. At mas may kamandag tayo, mas may pangil tayo kaysa sa Kanya kung tayo sapagkat binigyan tayo ng kapangyarihan ni Kristo batay na rin sa ating narinig na ebanghelyo. It's just that hindi talaga tayo mas nagiging intentional, hindi talaga tayo mas nagiging agresibo, hindi talaga tayo mas nagiging maparaan, hindi talaga tayo mas nagiging matyaga kung ikukumpara sa dyablo. Kaya nasisingitan niya tayo, naisahan niya tayo. Yan ang dahilan kung bakit tayo nagkakasala. Yan ang dahilan kung bakit nasisira ang buhay natin. Yan ang dahilan kung bakit may naghihiwalay na mga mag-asawa. Yan ang dahilan kung bakit hindi naaayos ang mga gulo. Yan ang dahilan kung bakit may kahirapan, may karahasan. Yan ang dahilan kung bakit hanggang ngayon ganito ang bansang ito. Hindi dahil kapos ang biyaya, sobrang biyaya, sobrang tulong galing sa Panginoon. Hindi lang talaga tayo intentional sa paggawa ng mabuti. Hindi lang talaga tayo focus sa pagiging mabuti. Hindi lang talaga tayo porsigido, matyaga sa pagiging mabuti. Yun ang dahilan ng pagkasingit madalas sa atin ng dyablo. Kaya sa misang ito, hilingin natin ng biyayang iyan na mas maging intentional sana tayo sa paggawa ng mabuti, sa pagpapakabuti, sa pagibigay, sa pagpapatawad, sa pagpapakumbaba, sa pagtulong, sa pagpapalalim ng ating pananampalataya at ang relasyon natin sa Panginoon. Hindi yung kung kailan lang nating maisipan, hindi yung kung kailan lang convenient para sa atin, hindi yung kung kailan lamang walang problema, hindi yung kung kailan lamang may nakakakita. Masisingitan talaga tayo ng dyablo kapag ganyan tayo. Kung sana po bahagyang pinsala lang ang habol sa atin ng dyablo. Kung babalikan po natin, again, yung sinasabi ni San Pedro sa English version, ang sabi dito, the devil is like a roaring lion looking for someone to devour. Ang ibig po sabihin ng devour dyan or sense ng devour dyan ay hindi lamang kagatin ng konti, kundi lapain ng buo. O di ba't yun naman din ang sabi ng Panginoon sa John 10 verse 10 patungkol sa pakay sa atin ng dyablo, he only comes to steal, to destroy, and to kill. Wala siyang ititira sa atin, lahat. Kakainin niya, lahat lalamunin, lahat lalapain, lahat sisirain niya. Kaya wag po sana tayong pasingit sa dyablo. Dahil pagka nagkataon, in the end, wala tayong sisihin kundi ang sarili lang natin mismo. Dahil kung magkasala tayo, mapunta tayo ng impyerno, kung masira ang buhay natin. Ang ibig sabihin nun na hindi dahil mahina tayo, hindi dahil kulang ang grasya sa atin ng ating Panginoong Jesucristo, kundi dahil naging pabaya tayo. Tandaan po natin na sa totoo lamang tayo makapangyarihang leon ng ating Panginoon tulad ni San Marcos. Hindi lamang tayo nagsisikap talaga. Hindi lamang tayo intentional at agresibo talaga bilang mga Kristiyano. Sana po ay makita natin ang problemang ito at remedyohan po natin. Amen. Lagay natin ang ating kanang kamay sa tapat ng ating puso. Awitin natin. Alam kong may magagawa ang Diyos.
Alam kong may magagawa ang Diyos. Alam kong may magagawa ang Diyos. Alam kong may magagawa Walang imposible sa Kanya. ang Diyos. Kung ako'y magtatapat, Kung ako'y magtatapat sa Kaniya'y maglilingkod. sa Kanya'y maglilingkod. Alam kong may magagawa ang Diyos. May magagawa ang Diyos. Alam kong di rin ng Diyos ang samo ko, sapagkat mahal niya ako. Diringgin ng Diyos ang samo ko. Alam kong di rin ng Diyos ang samo ko, Alam kong diringgin ng Diyos sapagkat alam niya ang pinagdaraan. samo ko. Kung ako'y magtatapat, Kung ako'y magtatapat sa Kaniya'y maglilingkod. sa Kanya'y maglilingkod. Alam kong di rin ng Diyos ang samo ko. Diringgin ng Diyos ang samo ko. Pumigit tayo. Salamat, Panginoon, at pinarealize mo sa akin ngayon na hindi basta ako natatalo ng Diablo, hindi basta nasisira ang buhay ng tao, hindi basta nasisira ang kanyang pangarap at ang kanyang pamilya, kung hindi dahil sa mayroong hindi naging porsikito sa pagpapakabuti, hindi naging matyaga sa paggawa ng mabuti, hindi naging intentional sa paglaban sa tukso sa kasamaan. Tulungan mo ako, Panginoon, na mula ngayon ay mas maging intentional na yung leon. Hallelujah. Upang maipalaganap ko ang iyong paghahari at mabuting balita sa buhay ko, mas maging matapang ako sa pagiging mabuti. Mas magsikap ako na maging mabuti. Mas alagaan ko ang mga biyayang binigay mo. Mas hanapin ko at sundin ko ang kalooban mo. Babalik ang Panginoon upang tayo ay kunin. Nasa Diyos ang awa na sa taong gawa. Sapat ang grasya niya. Mayroong magandang mangyayari sa iyo kung i-intentionin mo na maging mabuting Kristiyano. Kung lalapit ka kay Jesus, kung sabi nga'y kakaririn mo ang pagsunod kay Kristo, mayroong magandang mangyayari sa iyo. Huwag mong pasisingitin ang Diablo sa buhay mo. Lagi tayong sumunod sa kalooban ni Kristo kung lalapit kay Jesus. Papuri sa Ama at sa Anak sa Espiritu Santo, kapara ng sa unang-una ngayon magpakailanman at magpasawalang hanggan. Amen. Pag-aalay. Pakinggan mo kami, mapagkalingang Diyos. Itulot mo sarili namin
Manalangin tayo, pang ating handog ay maging kalugod-lugod sa Diyos samang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha ngayong aming ipinagkapuri na si San Marcos ay iyong dinakila. Tanggapin mo ang aming pagpupuri at mga alay na inihahain upang ang pagpapalaganap ng mabuting balita ay magganap ng iyong sambayanan ng buong tiyaga sa pamamagitan ni Jesucristo. Kasama ang Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin, Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan ng Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga pong marapat na ikaw ay pasalamatan. Ikaw ang pastol na laging pumapatnubay sa mga kabilang sa nililingap mong kawan. Ito ang ginanap na pananagutan ng gili mong anak at pastol ng tanan. Ang mga apostol ay kanyang mga katuwang sa pagiging pastol at patnubay ng sambayanan. Kaya kaisa ng mga anghel na nagisiawit ng papuri sa iyo ng walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, o sana sa kaitaasan. Pinagpalang na paririto sa ngalan ng Panginoon, o sana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukhal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mo pong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon. Niabot sa kaniyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na iahandog para sa inyo. Gayun din naman ang matapos ng hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kaniyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago't walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alala sa akin. Ang misteryo ng ating pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya inialay namin sa iyo ang tinapay ng buhay at ang kalis ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami na magsasalo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaisa ni Leon na aming Papa, ni Dennis na aming Obispo at ang Tanang Kaparian. Alalahanin mo ang mga kapatid naming nahimlay ng may pag-asang sila'y muling mabubuhay, lalo ng aming mga ipagdarasal. Pagdasal po natin ang ating mga kakilalang yumaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagkingtapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ang mahal na Birhen ng Lasal at ang Ina ng Diyos, San Jose ang kabiyak ng kanyang puso, San Marcos, lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang naman namin na pagupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal papuri ay sa iyo,
Diyos amang makapangyarihan, kasamang Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Tumawag tayo sa Ama. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para ng sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw. At patawarin mo kami sa aming mga sala, para na pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kami ipahintulot sa tukso, at ihadya mo kami sa lahat ng masama. Inihiling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan samantalang aming pinaghahandaan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas namin sa Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian, ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo noon, sinasabi mo rin sa amin ngayon. Kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, aking kapayapaan ang binibigay ko. Tunghayin mo ang aming pananampalataya, huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisayon sa iyong kalooban. Kasama ang Espiritu Santo, magpasa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay sumainyo nawang lahat. At sumaiyo rin. Magbigayan tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kapayapaan. Peace, peace. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Narito sa harap natin ng Panginoon ang ating buhay at kaligtasan. Palad tayong inaanyayahan. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Panalangin para sa espiritual na pakikinabang. Panginoong Hesus, ako ay naniniwala na ikaw ay nasa kabanal-banalang sakramento. Iniibig kita ng higit sa lahat at ninanasa kong tanggapin ka sa aking kaluluwa. Sapagkat sa mga sandaling ito, hindi kita matatanggap sa sakramento. Tumuloy ka sa espiritu sa aking puso. Niyayakap kita na parabang naririto ka na. Inaalay ko ng buong buo ang aking sarili sa iyo. Huwag mong hayaang mawalay ako sa iyo. Amen.
ay bigyang daan. Sa landas ko'y hawi ng gulo. Ang ulap na nagsisilbing dilim sa langit ko. Tunawin at gawing natlan sa buhay kong tigang. Mula sa pagkakasadlak, ako'y muling ibangon mo. At umasa ka, at umasa ka, at umasa ka. Maglilingkod sa'yo, maglilingkod sa'yo. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ang pagkasalo-salo namin ngayon sa iyong banal na dambana ay magpabanal nawa sa amin at ang banal na pakikinabang ay magpatatag nawa sa aming pananampalataya sa mabuting balitang ipinangaral ni San Marcos. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ang Espiritu Santo magpasa walang hanggan. Amen. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One. Have mercy on us and on the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One. Have mercy on us and on the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One. Have mercy on us and on the whole world. Jesus, King of Mercy, We trust in you. alalahanin. Alalahanin, O mahal na Birhen ng Lasalet, ina ng pag-asa, ikaw ang nagpaalala sa aming magbalik loob sa Ama. Ito ang nagpapatunay na ang kagandahang loob mo'y nananatiling busilak. Sa pag-aaruga mo sa amin, tungkulin mo'y tinupad. Sa paanan ni Kristo'y itinuring mo kaming mga tunay mong anak. Kaya ninais mong ni isa'y huwag mapahamak. Maging sa iyong walang tigil na pananalangin, pati luhay pumatak. Huwag naman mawala ng saysay ang iyong paghihirap. Hiling nawa namin sa iyo, o aming inang liyag, na matapos ang pakikibaka namin sa mundong ito at sa pananatili naming tapat kay Kristo, sa kapurihan mo'y makibahagi kaming ganap, upang kung nasaan ka ngayon ay maparaon din kaming lahat, at ang kaganapan ng kalwalatian ng Diyos Amay tuluyang matupad. Siya nawa. Mahal na Birhen ng Lasalet, tagapagkasundo ng mga makasalanan. Ipanalangin mong walang patid kami mga dumudulog sa iyo. Maraming pong salamat sa inyong lahat, sa inyong pakikiisa at sa pagpapadala po ninyo ng ating tulong, ng inyong tulong sa ating simbahan na nagiging dahilan para makatulong din po tayo sa iba. Malaking bagay din po ang pagsubaybay nyo sa amin sa YouTube at saka sa Facebook at sa pag-share ng ating mga live masses and recorded reflections sa mga social media platforms na ito. Salamat po. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Pagpalain kayo sa mga ating pamilya na mapagmahal na Diyos, ng Ama at ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Pumayo tayo sa kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Salamat din po. On this day, O Mother of our Lord, we sing you praise for lighting up our way. Your tears did soften up the hearts of men, and they still do today. May our love for you bring comfort in your pain. On this day, O Mother of our Lord, we sing you praise for lighting up our way. Your tears did soften up the hearts of men, and they still do today. May our love for you bring comfort in your pain.
Salamat po.